Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8:00 ng gabi at tayo po pag-usapan natin ang maraming istorya tungkol sa kampanya ngayon ng kandidato ng pagkasenador sa magkabilang panig at saka mga sa gitna. Ang pag-usapan natin, nakapokus po yung ano natin, sino bang Team Suka? Sino yung Team China? Sino yung Team sako-sakong pera kung magnakaw? Yun ang pag-usapan natin. Kasi unang-una, naging tampok ito sapagkat bago magsimula ang kampanya po, nagyabang po si BBM na hindi siya mag-negative campaigning. Ibig sabihin, hindi niya atakihin ang mga kalabang kandidato. Pero ang nakapagtataka, siya po yung ah, unang kauna-unahan sa mga nangangampanya para sa mga senadores. Siya po ang kauna-unahan na nag ano, nag nan naninira, tira o hindi naninira. Kasi kung katotohanan hindi naman paninira 'yun. Pero tumitira. Siya ang unang tumira, ang tinira niyang kalaban at tinawag na Team Suka na pinabili ng suka. Tapos nakalimutan niya ata, mayroon ata siyang ibig sabihin na kinakalimutan siya, nagkakampi niya rin pala yung tinutukoy niya. So, ito, unahan muna natin sa bago ang lahat, nais ko pong ipakita sa inyo na malamang bukas na 'to isasampa itong kaso na kuwan, bagong petisyon laban kay Erwin Tulfo na aking isasampa. O ito po 'yan, ipapakita ko lang ang first 7 pages. Punta lang kayo sa aking page, sa Dr. Toto Bonyog na page, Toto Kausing na page. Ito. Yan po, ipapile namin yan mga bukas. Yan. Petition for disqualification of Erwin Teshiba Tulfo. So, yan, no? Tapos, palaki natin. Next, yan ang second page. Pwede nyo mabasa yan sa aking Facebook page. Ang mga basihan ko ay may 20-year disqualification pa siya bilang moral turpitude dulot ng 4 na libel cases na kung saan siya sinintensyan noong 2008 ng Supreme Court ng Pilipinas. So, pagkasabi niya, 2013 ata ay nagbayad na siya ng fine. So, kahit na nagbayad siya ng fine, ang problema lang ay dapat ang disqualification ay kung 5 years sa kada isang libel, magdugtong-dugtong yan. Mag-succession yan, successive. Hindi siya simultaneous. Yan ang argumento natin. Pangalawang dahilan ay hindi siya Filipino citizen. Pangatlong dahilan ay naglabag siya sa political dynasty na provision ng Constitution natin sa Section 26, Article 2. At pang-apat na dahilan ay nilabag niyang equal access to opportunities to public service clause ng ating Constitution. At panglima ay dahil wala siyang kwalifikasyon sa kanyang iniskwelahan. Hindi siya preparado para gumalap bilang isang senador. At kailangan kasi sa Section 1 ng Article 11 ng Constitution nagsasabi na ang lahat ng mga naninilbihan sa gobyerno, elected man o hindi, ay dapat ay serbisyuhan ang Pilipinas at mga Pilipino sa English pa kung tawagin with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. So paano maging efficient? Ang argumento ko rito, paano maging efficient ang isang nanilbihan na isang opisyal? Ang sagot, depende sa kung anong pwesto niya. Kung pulis ang trabaho niya, dapat nakapag-aral siya sa pagkapulis. Kung ang trabaho niya ay public attorney's office, dapat nakapag-aral siya bilang abogado at nakapasa siya ng bar exam. Kung fiscal siya, dapat
nakapag-aral siya ng batas sa College of Law at nakapasa ng bar exam. So kung siya ay gumagawa ng batas, kailangan hindi man kailangan maging abogado pero dapat nakapag-aral kung paano gumawa ng batas, ano yung mga prinsipyo ng batas, ano ba ang dapat titingnan na kakailanganin na pinakamagandang batas para sa mga mamamayan. Dapat alam niya yun. So dapat may alam siya sa lahat ng klaseng aspeto ng buhay para makapag-isip siya ng pinakamagandang batas na gagawin para sa Pilipino. So yan po ang ibig sabihin ng serving the people with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. So yan po ang ating mga 5 grounds. Isa pa, ito, cases of this, causes of disqualification, moral turpitude, pinaliwanag ko lang kung ano yan. Tapos, nung na-sentensyan siya, noon ay kasama niya sa Rimati na dyaryo si Philip Pechay, may-ari ng Rimati. So, iyon ay tumakbong pagka congressman sa Surigao ay dinisqualified din ng Supreme Court kasama ni Erwin Tulfo na sentensyan. So, yan po ang i-anunsyo ko na yung una, yun yung ating tinatawag na na isasampa sa bukas sana mahabol at ang pambayad ko lang kaya dapat nga kasama si Ben Tulfo eh. Kailangan na ng bayad na 10,500 kada tao, so 2 tao, 21,000 ang babayaran ko. Ang budget ko hanggang 11 hanggang 10,500 lang. Kaya pero kung sinong gustong tumulong, idadagdag ko si Ben Tulfo dapat sa kasong ito. At padalhan niyo lang ako ng inyong tulong o contribution para sa pagsasampa ng kaso dito. Titingnan natin. Ito po, ilalatag ko rito yung mga numbers na bank account numbers, GCash na pwede, kung saan kayo makapagbigay bilang contribution ninyo sa adhikain na dapat tanggalin sa pagtakbo ng pagkasenador itong si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. May budget na po ako para kay Erwin Tulfo, isasampa ko na lang yan. Inaantay ko na lang si Attorney Kalungi tsaka si Felix Cabalquinto na mapirmahan ng mga papel. Ngayon, kung sino man gusto sumama, magdagdag kayo ng tulong. Kung gusto sumama na magiging kayo, ipapadala ko sa inyo, mapapirmahan ako sa inyo, tapos dagdagan nyo lang ng tulong pambayad sa Comelec at saka panggastos sa mga papel. Okay? So, yan na po ang natin, ang pag-uusap natin dyan. So, bagong lahat, yan pong aking numbers. Saan kayo pwede makatulong? All right. Si Toto Bunyog, Engineer Dr. Toto Bunyog Kausing po ito, at dating abogado at natanggalan ng lisensya sa pag-abogado dahil sa pakikipaglaban sa korupsyon na kung saan ay aking kinumpronta ang pagnanakaw sa pamamagitan ng pag-overprice ang sinupply na pagkain para sa bakwit ng Marawi sa kasagsagan ng giyera noong 2017. At ang binili nila ng DSWD ay sa kada pakete ng pagkain ay 515 pesos ng 40 centavos. At pero nang akong bumili sa kaparehong store din, sa Takurong Fitmart store din o mall, ay 270 pesos and 50 centavos lang. So ano ibig sabihin? Di naging overpriced, pero kung ang kulang na dyan tuyo, idadagdag natin kahit 40 pesos ang tuyo, kasi 48 pesos ang 500 milligrams, 500 grams, yung nilagay 400 grams lang. So, kahit sabihin natin na 200 pesos ang diferensya. So, kung 200 pesos ang diferensya, ilang piraso ang pakete binili? 1,143,120 packs po. So, multiply mo, 226 million po ang kinurakot ang binulsa nila. Lahat-lahat. Ang involved po dyan na kinasuhan ko ay
yung dating congressman namin na si Ferdinand Ledesma Hernandez at yung kanyang kapatid na may-ari ng Tacorong Fitmart Mall na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel at yung kanyang DSWD Regional Director na si Bay Zorahaida Tanggol Taha at ang kanyang assistant na kanyang accountant na si Rohay Pakalandaba. Tapos yung kanyang Bids and Awards Committee Chairman na si Jakia A. Lau, lalaki yan. Tapos assistant is si Emerita Kyo Dizon at ang kanyang alternate member ng BAC or Bids and Awards Committee ay si Muhammad Fayer Sarip. Okay. So yan po ang dahilan ng pagkatanggal ng lisensya ko dahil pinost ko sa Facebook. Sabi ng Supreme Court, bawal doon sa Facebook. Anyway, pinost ko sa Facebook para malaman ng tao. Para lahat ng mga magrereklamo na hindi nakatanggap ng mga ayuda sa panahon ni Sigera ay may kagkaroon ng pagkakataon na magreklamo. At marami din ako natulungan sa kanila. Anyway, let's go to the topic of the day. Ang topic po natin ay, sino bang Team Suka? Naalala natin ang pinakaunang tumira sa kampanyahan, tahimik po yung oposisyon. Ang tinatawag oposisyon, sila ni Atty. Luke Espiritu, si Calyude de Guzman, sila ni Atty. Sani Matulak ng Workers and Peasant Party, yung sa bunyog na kandidato namin na si David Angelo, at sila ni Bam Aquino, si Kiko Pagilinan, sino pa, marami pang iba, si Heidi Mendoza, at si Franz Castro, si Arlene Brosas, at sino pang iba. So, pasensya na yung iba, si Wilson Carretero Ahmad. Nire-recommenda ko rin. Tapos si Richard Bailion pa yung magsaysay awardee na taga Zamboanga, Zibugay. Okay? So, ito ngayon, ang sa gitna ay hindi sila inaaway. Ang nag-aaway, yung Team DDS at saka Team BBM. Ang Team BBM ang una bumaril, paputok ng kanyon. Sabi niya, magnanakaw ng sako-sakong pera yung mga DDS. Pagkatapos, sinabi niya mga pinabili ng suka. Mga Team China pa. So, yun ang pinakatatlo sa mga issue na binabato niya sa kabila. Ang problema lang, nagbabato siya, hindi niya tinitingnan sarili niya. Parang sabi, bago mo pansinin ang dungis ng mukha ng iyong ibang tao, dapat lihugasan mo ang bungis ng iyong mukha. Ganun nangyari. Si BBM ay bumerang sa kanya. Sabi niya, mga iba dyan, mga kandidato sa grupong DDS, pinabili lang ng suka, naging kandidato na pagka-senador. Mayroon na kaagad na certificate of candidacy pagka-senador. Sino bang si Team Suka? Nakalimutan nata ni BBM na si Pacquiao pala yung totoong suka na kandidato. Pakita ko sa inyo, hindi po si Vic Rodriguez na kanyang dating body-body. At sinagot din siya ni Vic Rodriguez, kahit na pagbibili, proud ako bumili ng suka kasi at least may diploma naman ako. Nakatapos, abogasiya pa. Ito nga si Ikan. Ang totoong Team Suka po ito. Tingnan ninyo, ha? Itong totoong Team Suka. Yan, nakalimutan ni BBM. Ito palang totoong Team Suka. Okay, ha? Team Suka yan. I-play natin. Upunay! Bumili ka ng suka! Yung mukhasin! Upunay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Dato puti. Akin na yan, Dato Puti! Galing mo sumapag, man. Ay! Champion ako! Bumili ka ng suka, champion ka na! Yung mukhasin! Ang Dato Puti po. May asin pa si Mami. Dato puti, ito ang champion! Okay, ha? Natatakot talaga ako. May nakita Sino ang ako na suka? plano ng China na gagamitin Ano ba ito? yung hypersonic missile. Sabi ni Senator Amy Marcos, may planong atake daw ang mga inchik. Saan po Totoo. yan?
Totoo yun. Noong 1574, si Limahong ang nagplano. Limahong was a Chinese pirate and warlord who constantly raided ports Ano ba in yan? Guangdong. So anyway, ito pang isang team suka. Ang problema naman, ang sumagot ng mga grupo naman ni Didis, gamely, nakipaglaro sila, sige kami ng team suka. O ito ang kanilang, itong team nila ngayon. O, nakita niyo, team suka. Proud team suka. na nasintro sa usapin sa ang bardagulan nila sa suka. So anyway, ano bang meron sa suka? Bago tayo lumipat sa ibang topic. Ang meron po sa suka, ang suka po ang ginagamit natin na pang-testing kung ang isang gold ay talagang totoong gold. Pag nilagay mo ang suka, ang gold, hindi nawawala. Ang gold pa rin. At kung peke yung gold, pag nilagay mo ng suka, magiging puti. Magiging dato puti. Ganun ba? So anyway, ulitin ko lang yung kwento ng Maranao na nagbebenta ng gold. Sabi, bili ka ng singsing, gold ito. O kahit na lagyan pa ng suka, hindi masisira. Gold ito. Ngayon, may isang bumili sa kanya. Sabi niya, ang tawag kasi sa mga Maranao na mga kaibigan, sabi kaibigan, sa Tagalog kaibigan, sa kanila pagari, kapatid. Pamasang ako sa gold can. Bibili ako ng gold mo. Sige, pero testing muna. Okay. Nung testing, binuhusan ng dato puti. Naku, namuti. Sabi niya, pagari, so gold can, fake news. Sabi niya na ng mga pagari, hindi fake news. Bakit? Tingnan mo po yung suka mo, fake. Suka ko ng fake. So yan ang kwentong suka na nagiging tampulan ng mga batuhan ng akusasyon sa magkabilang panig. So punta naman tayo, ano pang ibang akusasyon? So ang ibang akusasyon, sabi ni BBM, ito sa mga DDS, puro Team China. Totoo ba? Team China. Ngayon, ang problema, hindi niya nakita. Nakipagkita pa pala si BBM sa Chinese, sa kay President Xi Jinping at saka asawa ni Xi Jinping, asawa niya si Lisa Araneta Marcos. Tingnan mo itong Team China. Yan. Akala ko Team China si DDS lang. Ito pala si BBM Team China din, tingnan mo. Nakita niyo? Team China rin. Yan. Kita niyo diyan, Team China ay palaki natin, Okay, Team China. Huwag daw butong China, sabi ni Dimbangag. Pero, ito si Bongbong ay humingi pa kay Xi Jinping na magpatayo ng konsulado sa Lawag. Bakit sa Lawag lang? Sa Davao, marami namang Pilipino doon para maglagay din ng konsulado ng China. Maraming nga Chinese doon pero sa baba, ano ang gagawin natin? Wala naman to, pangit naman ito. Next is, ano pa? So, yan po ay dinugtong lang, no? Okay. Tapos, pag maliban dyan, balik tayo dyan mamaya. Mayroon pang isang kasama niya na hindi alam kung saan pipili, kung sa China o hindi, kung for China o hindi. Ito, si Camille Villar, ng pinaka-highest, na gumastos ng advertisement. Mahigit na 1 billion ang ginastos sa advertisement. Ayan, si Camille Villar. Yan siya. Tapos, ay in-interview siya ni Alicia na Marcos vlogger, ay naasar si Mima Alicia at hindi marunong sumagot ito hindi marunong sumagot si Camille Villar. Tingnan nyo, presenta ko. Baka camping nga siya ni Mima Alicia binibira pa siya ni Mima Alicia. Ito, sabi ni Mima Alicia na vlogger. Yan. Sabi kong pro Philippines ka, pero ang sinabi thank you,
Enough bang sagot yun, guys? Do you think enough ba yung sagot na yun? Know your senators well, mga minamahal. Ang ba siya lumabas? Hello, ma'am. Pwede matanong, pro-Philippines o pro-China? Thank you daw. Isip natin, B. Thank you lang. Baka hindi narinig. Tama ba yun? Thank you lang. Pro-Philippines or pro-China? Di ba ang dali lang magsabi kung pro-Philippines ka? Pero ang sinabi thank you, enough bang sagot yun, guys? Do you think enough ba yung sagot na yun? Know your senators well, mga minamahal. Well, so yan ang nakita natin, ha. So, na problema. Tapos may isa pang sinasabi na itong team ni Duterte ay sako-sako daw ko magnakaw. Nako. Sako-sako magnakaw, tinutukoy yung yung tinatawag na parmali. Okay. Pero ang nakalimutan niya, mas marami silang ninakaw sa ayuda. Ay, yung ayuda sa Kapusang Pera, AKAP, yung AX, yung MAIP, yan ang mga ayuda nila na nakalimutan ni BBM, mas marami, bilyones pa pala. Biro mo, hindi niya bineto, pero ang inaprubahan niya. Tapos bineto niya, tinanggal niyang budget ng Department of Education, tinanggal niyang budget sa senior citizens, lahat na, wala ng pension. At tinanggal niyang 50 billion para sa 4Ps, wala na. Yung pa naman pinakamagaling na programa ng ayuda, yung 4Ps. So ano pa ang iba? Marami silang tinanggal. May tinanggal din na 30 billion na scholars and CHED. So at naglagay man 288 na contract ng flood control project sa DPWH. So yun ang nakalimutan ni BBM. Dapat bago ka bumana, tingnan mo muna yung mga mga bakuran mo, kung sino pa sa kasama mo ang maayos o hindi. O kaya ito ngayon, sa may connection dyan, sa pinagsasabahin natin, ito po ang katotohanan po ng buhay dyan, yung lahat po ng kandidato ni BBM sa ngayon sa pagkasenador, ay puro mga DDS yan. Lahat yan, DDS yan. O si Abalos, dating MMDA ni Duterte. Marami, si Tolentino, lahat sila dyan, si Lito Lapid. Lahat yun ay mga hindi pumalag nung pumatay si Duterte ng 30,000 na mga inosente mga tao, sabi natin mga addict tsaka mga tulak, 30,000 pong pinatay. Hindi man lang umimik ng mga senador na to ng mga kandidato ni BBM. Ano nga sila, ang tawag dyan sa Helen of Troy, sila yung Trojan horse na ang Trojan horse, pag pumasok sa kampo na nakabakod, ay akala mo kabayo. Pero nang binuksan mo ang kabayo ay mga sundalo na pumatay sa kalaban sa loob. Ganon ibig sabihin Trojan horse ay mga traidor. Okay? So, ngayon, isa pa. Ang problema nito, nakalimutan nila na sila rin ay nakinabang sa mga Yolanda doon. O, pakita natin. Dati, himod ng puwit yan si Romualdez kay Duterte. O, pakinggan nyo. Ito. Kung purihin si Duterte, akala mo, Diyos sa langit eh. So, tingnan mo. Kaya, Si Romualdez. Mayor Duterte. Ayan, si Romualdez. Kaya, Mayor Duterte. Kaya noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin! Yun! Ang malasakit! Maraming sinabi, maraming patigos, pero nakita ko natin, saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan o
Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Sinama niya lahat. Taga Davao, Mindanao, at dinagsan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng volunteer. Kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte! Akala ko si Tambaluslos ay Bisaya o Waray. Bakit hindi marunong magtudong salita ng Waray? May halo-halo Tagalog. Harap tao. O bako ipagpatuloy na sagutin si Judy Labrador. Attorney Kausing, hindi po totoong tinanggal ang purpose. Totoo po, tinanggal ang purpose. Ang purpose po, 114 billion po ang budget. Ang tinanggal niya 50 billion. Kaya kung nakatanggap ng kamag-anak mo, ang anak mo, sila na lang, pinipili na lang, marami na pong hindi nakatanggap, Judy Labrador. Tandaan mo yan. Kasi 114 billion dapat ang budget, tinanggal ni Bongbong Marcos ang 50 billion. Ganun po yan. Okay? Next, punta tayo. Ito naman ang isa, akala ko, si Coco Pimentel, akala ko opposition. At tingnan mo, makabibiim na rin. Anong klase? Inappoint lang ang misis niya eh. Sa binigyan ng pwesto ni BBM, bumaliktad na siya. Ayan. Dapat umalis na siya sa bilang oposisyon. Hindi na siya pwede maging oposisyon. Ayan si Coco, asawa niya, pinasumpaan ni Coco pinasumpa ni Bongbong Marcos bilang special ambassador sa United Arab Emirates para sa trade and investment. So, yan po ang ginawa ni Coco Pimentel. So, nadismaya ako kay Coco Pimentel sa ganong ginawa niya. Anyway, punta tayo sa kasunod. Itong mga grupo naman ng mga pumirma ng impeachment, ito po sila. Ipakita ko kung ano sila. Okay. Ipakita ko muna itong mga luxury cars na natagpuan. Ito mga congressman lang ang makakaya makabili nito. Mga sports cars pa. Tingnan ninyo. Pakinggan nyo si sino ba to? Yan Ilagay natin ang volume. Ulitin natin. Masaya na ako sa luma kong kotse as long as it's well maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. Pero Oo. marami kasi din talaga mahilig sa luxury cars. Yes, No harm, di ba? And there's No problem more with and that. more of them in Congress. Ay, Yes, go to the parking lot of Congress. That. More of them in Congress. Ay, Yes, go to the parking lot of Congress. ay. So yan po ang pinakita ni Corina Sanchez na marami na namang tinatawag na luxury cars na nakikita daw sa paradahan ng mga congressman. So ito naman ang sasabihin ko lang, kinalulungkot ko hanggang ngayon ay hindi nila binigyan ng ng pansin itong sigaw ng at least sa mga 30% ng mga tao sa Pilipinas. Ang sigaw nila po ay bilangin ang baluta ng Smartmatic. Sa kay paniwala namin na si Leni talaga nanalo. So, according to Roman Zarate, ito ang higit na nagpapatunay, sabi niya. Ipakita ko lang. Yan.
Kung nakita ninyo, yan sinasabi ito, itong higit na pagpatunay na dinaya ng Unitive Sindikato kasabwat ang Comelec at ang 2022 elections. Tien Trayo keep saying over and over again the past 3 years that the 2022 election is rigged and the 2025 election will suffer the same fate. So magbantay kayo sa ngayong eleksyon, ha? Gagawa natin ang paraan to. Why are you not publicly refuting Tien Tray's allegations against your honor? And not filing a perjury, libel, slander, defamation against them in court? Takot po sila magsampa kasi mabibisto po na totoo. O, ito yung mga kwan dyan. So, by the way, so yan po ang nakikita ninyo. So, hanggang dyan lang muna siguro tayo sa ngayon. At mamaya ilalabas ko ang patungkol sa ano, no? Tandaan ninyo yung disqualification case bukas isasampa ko na. At magsasampa din para sa mapangalagaan ng eleksyon, gagawa rin ako ng petition ngayon na ideklara na null and void yung random manual audit, yung recount na manual sa during election day. So yun gagawin ko at hindi dapat ang Comelec ang mamili kung anong presinto ang buksan para i-check yung resulta ng automated machine. So hanggang dyan lang muna, no? At maraming salamat po sa inyong lahat. Pastor Rudy Rabi, at tapos si D.I. Arnold Layas, at tinutudok Toto, hindi pa na-file ang pagkasenador ni si Marwas. Si Marwas hindi pa siya nag-file ng pagkasenador. So Jelly Robles, Gregorio Babaran, tapos si Romel Garcia, Dato Iski Gule Giamblang, Mapia Magabi, Ricardo O, good evening, Doc Engineer Toto Bunyog, Kausing, mabuhay ka. Alolalia Lito de Torres, Katoto, bakit ang kaso mo sinasampa? Di na balita yung kay Atty. Virgil Garcia. Hindi pa ho nakasampa po, Sir Lito Torres, baka bukas ko pa may sampa o makalawa. Pero bukas, baka Birnis naman ata bukas. Ano bang araw bukas? 31. Today is Wednesday. So may Friday hanggang Friday ko sasampa. So Alolalia, Ron Quiet, Alolalia, Juana Laayon, Ruenas, buenas noches. Everyone, sa tingin ko, ang team Dato Puti at Alyansang Bagoong ay halos karamihan. Ay lahat po sila, puro mga DDS yan lahat. Kandidato ni Bibim, puro DDS din yan. Kaya puro wag mo na iboto, Team DDS, Team Suka, mano Team Sinusuka. Huwag nyo na iboto yan, Team DDS o Team BBM. Tapos Arnel Bernardo, Team Suka and Team China are the same. They are supporting China. They want to rule the Philippines. Baka isinibig, baka tinuturo mo si DDS. Oy, ganun din si BBM, ha. Team China din siya. May nakita na bisto nga eh. Mga literato nagpagsikreto usap sa China, tapos hiningi pa sa kay Xi Jinping na lagyan ng konsulada sa Lawag City. So, ano ibig sabihin yan? Di Team China siya. Bato ka ng bato na Team China sa kalaban. Ikaw Team China, hindi ka lang Team China. Yakap China ka pa. Rini Raganas, wala na ako sa kanila paniniwala. Una, hindi sila naawa sa mga taong Pilipino na halos hindi makakain ng 3 beses. Hoy, tandaan ninyo po, 63% na po sa SWS na Pilipino ang gutom araw-araw. Pag 63%, ilan yan? Kung may 100 million tayo, 63 million yan ang gutom. Kung may 120 tayo, 6 times 2, 12. So 72 billion ang may million ang gutom. Ganon po yan ang ibig sabihin. So, Jupiter Pluto, maray na bangki. So, Elon Hertilon, Toto, bakit galit ka ba sa mga tulpo? Hindi po ako galit sa kanila, kundi ayaw ko silang tumakbo kasi ano tawag niyan, iniinsulto at tinatapakan ang mga dangal ng buong Pilipino kasi sila ay disqualified na sila. Tumatakbo pa, Amerikano na tumatakbo pa. Hindi pwede yan. So, Jody Labrador, yung nanalo, yung nauto si Xi Jinping, ganon. Frederick Iloro, good evening, Idol Toto. Kausing, the best, mabuhay po kayo, good health. Jape Erante Peñalosa, Wonder Mike, Titi Gas, Lito de Torres, yung kaso sinampa na Tony Berel, sinabi ko na baka bukas o Friday kami magsampa. Eric de la Cruz, Wonder Mike, Music Lover,
Roselyn Serrano Tukay, fake news, di kami ghost student. Ay, mga gusto din kayo, marami kayong fake news. O yan ha, yan po ang topic natin mamaya, yung ghost students sa ALS doon sa Pangasinan. Mamaya, kanyo, mga after 30 minutes, yan ang topic natin. Rocket, your game is a scam. Aiza de Leon Garcia, Jupiter Pluto, Doc Engineer Toto, RC Abad, RC Abad po ito. Ay, RC Abad, ikaw pala yan. Nakadonate po ako ng GCash. Ay, okay. Okay lang yan. Nakakadagdag na yon. Judy Labrador, Tony Kausing, di po totoong, ay, di, totoo pong tinanggal ang per piece na 50 billion. Ang natira lang po 64 billion, Judy Labrador, ha? Yan ang sasabihin ko. Nelson Loses, Big K, Elmer Landaria, DI, Rocket, Ka Roger, Alfred Para, Music Lover, ano pa, Hillside Cebu, Engineer Toto, pwede ikaw na ang leader ng Bunyog. Malinis kasi ang iyong bulsa. Samantala, ang bulsa ni Attorney Langaw ay puno ng ayuda. Ganun ba? Lito de Torres, slang pa nga ang magsalita si Martin. O mukhang Amerikano din ito. Hindi marunong magwaray. Tapos Wonder Mike, Racket. Kaya kayo mga maupay na waray diyan sa Leyte ay hindi na kamo magboto kan Martin Romualdez. Kawaton lang ang mga kwarta sa mga waray-waray. Judy Labrador, kahit na unang tumulong si PA para sa ayuda noon sa Yolanda, wala pa ring karapatan magtraidor sa bansang, hindi naman traidor po. Kwento lang po yan, Judy Labrador. Kumakampi lang sa China, pero hindi nagtatraidor. Ano naman yan? Puro ano lang yan, puro kinikwento lang yan ng mga kalaban. Rodi Rabi, good evening. Danilo Thailand, Naimbag Rabi, sa mga kabsat ko. Crisanta, Jesus Mamenta, Naimbag Malim. Ay, hapon pa ba sa inyo? France, hapon pa. Naimbag Malim sa France. Sa mga Pinoy sa France, Rabi. Tapos Rosita Modeno, BBAD, tapos Arnold Layas, Alalas, Attorney Dr. Toto, naman ang file ng pagkasenador si Marruas, hindi po siya nagsampa ng pagkasenador. Gilbert Gapik, kayo din ang gumagawa ng paraan para walang bumuto sa party list nyo. Dismayado na ako. Sige, okay lang po. Wala naman ako magagawa talaga. Kasi kung hindi ka maniwala sa sinasabi ko po, ay ikaw po inaniniwala sa hindi katotohanan, sa mga fake news ni BBM at saka ni DDS. Doon kayo po naniniwala. Okay lang po sa akin yan. It's all our future. Gusto ko sana himuking ka, pero iba naman ang takbo ng isip mo, sarado ang mata mo po. Salamat na po, Gilbert Gapik. Lito de Torres, katoto ang komento mo sa sinampang kaso ni Atty. Berhel Garcia. Hindi ko nabasa yung kaso ni Berhel Garcia, pero nagko-comment ang kalaban niya na si Tolpo na wala daw yun kasi political dynasty. Hindi naman daw sila political dynasty at walang batas na political dynasty. Okay, Elced Pablo, sino boto namin engineer? Yung mga bago iboto, lahat ng bago. Mamili kayo ng lahat ng bago ha. Wag lang yung bago sa BBM at saka DDS. Basta lahat ng bago po. Yan ang piliin niyo po. Mga mayor nyo, vice mayor, gobernador, vice governor, bukal at saka mga konsihal. Mga bago po lahat. Pati mga congressman, mga bago po. Yung mga nagsasabi na no to na pro China, paano yan? Maharlika funds, ininvest na nila. Yung nga, sa Chinese, binili pang Chinese na sa Maharlika Fund. So, Hayden Cebu, Kevin Gasman, good evening po. Rodi Rabi, let us vote straight. Bunyog, okay. Ang weird talaga ng mas agresibo ang China ngayon. Ano ang nangyari? Wala. Puro lang tayo nakatingin. Kaya si Bongbong talaga puro China kasi hindi man niya kaya inaagaw yung ating ang ating karagatan. Roadster, hello po. Octagon Adventures. Good evening po mga kabalen, mga mayap abenge. Rodi Rabi, Bot David Di Angelo, for Senator, Music Lover, Judy Labrador, di ako maniwala dyan dahil ang kapatid mo lang po nakatanggap, Judy Labrador. 50 billion po ang kinanggal ni BBM sa 4 piece. Kaya maswerte lang kapatid mo siya nakatanggap. Yung iba,
Milyon-milyon iba hindi na kaya nabigyan. Ganon po yun. Lito de Torres, katoto, mas masabi mo sa Portweed. Ang Portweed yun, mabilis ka agad yun dapat. Ganon lang kasimple. Nasa GAA na may budget cut sa DSWD, pinirmahan ni BBM yun, oh, natanggal na po ang 50 bilyones sa sa Porpis. Kaya wag mo pagpipilitan Judy Labrador na kung maswerte lang kapatid ang anak mo na nakatanggap. Pero hindi po lahat. More than kalahati po hindi na nakatanggap ngayon. Music lover, El Pablo, walang kalaban. Kinabukasan ni Hillside, inaakusahan ni Hillside si Attorney Enzo na corrupt. Bro Sani, wala naman siyang ebidensya. Ganun ba? Sige, hayaan nyo muna yan. Unfair naman kay Kainso yan. Okay. Iboto nyo ang bunyog. Sigurado po ito. At ang nilalaban po ng bunyog, number 1 adhikain ay pagpatayo ng mga industriya para magkaroon ng maraming kabuhayan ng mga Pilipino. Magpapatayo kagaya ng industriya ng electric vehicle, electric batteries, mga solar panels, lahat yun ang dapat tutukan ng mga industriya. Kaya naman natin ito mga tinatawag na teknolohiya dyan. So hanggang dyan muna. Magandang gabi at babalik po ako mamaya mga alas 9, 9:15 p.m. para tatalakay natin ang Pangasinan. Ghost all students, bilyonis na nawawala dyan sa 3 taon. Hindi, 2021 pa simula eh. So 4 na taon na po. Maraming salamat. At magandang gabi, Team Suka, Team Sinusuka.